wala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, Trending and Battle Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, alas 6:02 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo.
Narito na ang mga ACS Balita. ACS Balita. Big time rollback sa diesel at gasolina. Kasado na bukas. Department of Education may alok na 200,000 trabaho para suportahan ang kahandaan ng mga paaralan sa ilalim ng TUPAD program. Senator Ping Lacson, sinita ang NBI. Planong sabina sa misis ni Senator Bato, tinawag na trabahong tamad. Senado, pinaiimbestigahan ng Department of Health sa bilyong-bilyong halaga ng expired na gamot at mga bakuna. Posibleng epekto ng El Nino, pinag-aandaanan ng pamalaan. Halos 70 pasahero sugatan naman sa banggaan ng 2 bus sa Benguet. ACS Balita. Yan headlines sa mga ACS Balita. Ngayong araw ng Lunes, unang araw, primero sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Minus Jerry at Anthony Taberna, kami ang inyong tagapaglingkod sa balita. Ako po, Kisses Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Maulang umaga Pilipinas, maulan dito sa Metro Manila, partner. Kanina pa lamang madaling araw, maulan na. Maulan na. Actually kagabi doon naman sa sa northern portion ng Metro Manila. Ganun Medyo din. galit ang langit. Galit ang langit. Nagkikikidlat. Dalawang gabi nang magkasunod. Nagngangalit ang gabi. Pero mapapansin dito mo, sa hindi Quezon sabay-sabay, no? Hindi sabay-sabay ang pagulan. Pakalat-kalat. Ang tawag dyan ng pag-asa ay localized thunderstorms. Pero kung maalala nyo, meron pa rin tayong binabantayang bagyo. Hindi ho tayo nakakalimot sa bagyong Domeng. Nasa typhoon category pa rin ho. Pero yung kanyang pinakamata, hindi naman inaasam tatama sa... Oo, pero ang sabi ng pag-asa, hinihila nito ang habagat na nagpapaulan sa Luzon at Visayas. Kaugnay ho niyan, kasama natin sa ating linya si Ma'am Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Ma'am Charmaine, good morning. Yes sir, good morning din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Typhoon Domeng ay huling namataan sa layong 655 kilometers silangan, hilagang silangan o east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng maabot hanggang 160 kilometers per hour. At kumikilos pa rin yan pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At base sa nakikita nating senaryo ay maaari na ngayong lumabas sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw, ngayong umaga or mamayang hapon. At patuloy pa rin itong hinuhugot or hinihila itong habagat kaya asahan natin na dito mula sa may Central Luzon kasamang Metro Manila hanggang sa may bahagi na may maropang makararanas ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. At pagsapit nga ng Wednesday hanggang Friday, aangat pa nga yan dito sa may bahagi ng Ilocos Region. Kaya dito sa Metro Manila, patuloy po yung ating mga pag-ulan ngayong araw. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. And dun sa mga areas naman po na makararanas ng pinakamalalakas mga pag-ulan ngayong araw, dito yan sa areas ng Palawan at Occidental Mindoro. Bukas, asahan natin na magpapatuloy pa yung mga pag-ulan dyan sa may parte ng Palawan at Occidental Mindoro at dadagdag yung areas ng Zambales at Bataan sa mga susunod na araw. Kaya sa mga areas po na yan, maghanda po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat, Ma'am Charmaine Varilla. Samantala, alamin naman natin ang kalagayan ng trapiko. Nandyan si Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base. Good morning, Rogent. Morning. Good morning po, Ma'am Kisses and Sir Edniel. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng DCRH. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Scout Borromeo hanggang dito na rin po yan sa may Annapolis Street. Then pagkalagpas po niya, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderation simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes
Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnaiz Avenue. At pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderation. Simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa Maya Street hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala po sa mga motorista na may ending no 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Pero po tayo ipapatupad ng number coding mamayang 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ako nilang number coding. Ay, wala pala po ang number coding ang Makati ngayon dahil pala Makati Day. Opo, kaya paalala na po sa mga motorista natin. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Muto ng MMDA Metro Base po. Yung mga binabanggit mo kanina na moderate to heavy traffic, medyo marami-rami yun nung nagsimula ka. Yes po. Ito yung mga volume lamang ito at rush hour traffic, hindi naman ito dahil sa aksidente. Yes po, mga lang din po, mga volume lang po ng ating mga sasakyan po to. Alright, maraming salamat Sir Rogent. Thank you rin po. Mula sa MMDA Metro Bay, si Sir Rogent Mutok. Ingat to sa mga babiyahe. Partner, tinan mo, basa ang kalye. Yes, madulas ang lansangan, kaya mag-iingat po tayo, ha? Ayun. Tuloy ang mga ACS Balita. Dito pa rin sa DZRH 2x2. ACS Good News. Laganap na oras sa 6:10 ng umaga. Simulan natin ang balitaan sa magandang balita. Asahan ang major rollback sa presyo ng gasolina at diesel ngayong linggong ito. Ayon sa ilang local fuel retailer, nasa 7 pesos 50 centavos hanggang 8.50 posibleng maging tapyas sa presyo na kada litro ng diesel. Naglalaro naman sa 4 pesos hanggang 5 pesos sa maaring maging rollback sa kada litro ng gasolina. Bunso dito ng tumaas na kumpiyansa sa nalalapit na peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ang final na price adjustment ay patutupad bukas, araw ng Martes. ACS Good News. Samantala, target naman ng Department of Labor and Employment na mag-deploy ng humigit kumulang 240,000 tupad workers para tumulong sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga silid-aralan sa 5,000 paaralan sa buong bansa simula ngayong June 1. Sa panayam ng DZRH kay Labor Secretary Francis Tol Tolentino, nasa abing hakbang ay kasabay ng programa ng Brigada Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan. Ang target po namin initially ay 5,000 eskwelahan sa buong Pilipinas. 239,891 classrooms. Ganong kalawak po yun. So, simultaneous po ito sa darating na Lunes. So, meron tayong 240,000 beneficiaries na mabibigyan ng pansamantalang trabaho habang hinahanda po yung ating mga silid paaralan. Kabilang sa pinalawak na programa ng tupad ay ang pagpipintura, paglilinis, pagkukumpuni ng mga pasilidad at iba pang maintenance work na isasagawa katuwang ang mga parent-teacher associations. Ayon kay Tolentino, ang naturang hakbang ay magpapasigla ng lokal na ekonomiya at magpapalakas sa Brigada Eskwela. ACS Balita. 6:30 ng umaga, nanawagan si Senator Panfilo Lacson sa National Bureau of Investigation o NBI na wag nang ipatawag pa ang misis ni Senator Ronald De La Rosa na si Miss Nancy upang alamin ang kinaroroonan ng senador. Ayon kay Lacson, hindi profesional at may tuturing na pangaharas ang planong pagsumite ng sabina kay Nancy De La Rosa. Mas mainam umanong gamitin ng NBI ang kanilang kakayahan sa intelligence works kaysa umasa sa pamilya ng senador na anyay trabahong tamad. Nauna rito ay inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na plano nilang ipatawag si
Ms. Nancy De La Rosa at iba pang taong may huling komunikasyon sa senador bilang bahagi ng kanilang investigasyon. ACS Balita. Pero nilinaw po ng National Bureau of Investigation na ang plano nitong mag-issue ng subpoena laban kay Nancy De La Rosa ay hindi para alamin ang kinaroroonan ng kanyang mister na si Senador Ronald Bato De La Rosa. Ayon sa NBI, ang subpoena ay nakatuon sa investigasyon tungkol sa nangyaring putukan sa loob ng Senado. Dagdag pa ng NBI, nais nilang beripikahin na ang ulat na ibinahagi ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagpadala umano si Nancy ng mensahe na nagsasabing nakatakas ang senador sa gitna ng kaguluhan. Gate nito ay kung ang naturang pahayag kinakailangang siyasatin kung ginamit ang insidente bilang diversionary tactic para makatakas si De La Rosa. ACS Balita. Pinaimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga gamot at bakunang nag-expire lamang at hindi nagamit ng Department of Health mula 2024. Ayon kay Tulfo, layunin ng inihain niyang Senate Resolution Number 403 na matukoy at papanagot ang sinumang nagkaroon ng kapabayaan sa pag-aaksaya ng pondo ng bayan. Gate ni Tulfo, habang maraming Pilipino ang hirap na makakuha ng libreng gamot sa mga pampublikong ospital at health centers, milyong pisong halaga ng gamot naman ang nasisira o nag-expire lamang sa mga bodega. Hakbang ito ng senador kasunod ng ulap ng Commission on Audit na mahigit sa 34.8 million pesos na halaga ng gamot ang nag-expire lamang, habang halos 100 milyong piso naman ang malapit nang mag-expire dahil sa problema pa rin sa inventory management. ACS Balita. Naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang para maiwasan ang kakulangan ng tubig at pagkasira ng mga pananim. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Office of the Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na kapagbigay na ang OCD ng briefing kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mga natuntunan at mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan sa nangyaring El Nino noong 2003 hanggang 2004. Kabilang po sa mga pinaghahandaang intervention sa mga mas mahigpit na pagmomonitor sa malalaking dams, pagpapatupad ng mga hakbang na makapagpapatipid sa tubig at pag-iimbak ng sapat na supply ng tubig sa mga irigasyon habang tag-ulan. Ayon kay Castillo, bagamat nakaranas ng kakulangan sa inuming tubig ang ilang lugar, sa mga nakaraang tagtuyot naging mabilis naman ang pagtugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-deploy ng water filtration at sanitation facilities at iba pang kagamitan. Ang pinag-usapan na lang po ay yung mga specific na kung ano-anong klaseng mga programs, projects and activities po under each department at under each sector para nga po malaman kung alin doon yung mga dapat talagang tutukan para sa taon na ito. Si Office of the Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. ACS Balita. Nagdala sa ating oras. 6:16 ng umaga. Mula May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! White Rose Papaya! Kutis sulit ang glow up! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Today, kumbachero. Today is Laundry Day Friday. At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Ay, para ho sa mga kaguruan natin, busy na naman si Ma'am at Sir. Pati yung mga magulang. Tama, mga magulang. Ngayon ho, umpisa ng Brigada Eskwela para sa school year 2026 hanggang 2027. Ingat to doon sa mga may lakad ho ngayon, lalo-lalo na yung mga pupunta ng Brigada partner dahil medyo basa pa rin ho sa mga lansangan. At maulan, gagaya ho nung narinig niyo ho kanina sa DOST Pag-asa. Paano kaya sila magpipintura? Maulan, di ba? Kasi iba dyan, mga magpipintura, maglilinis ng mga chairs, ayan, isin yan, ang lalagyan ng ano yun, barnis. Barnis, binabarnis. Inano muna yan, tawag nito yung... Nililiha. Liha. Oo. Liliha muna, tapos saka babarnis. Yes. Yan ang gawain natin ng mga nag-aaral eh. Alam na alam natin yan eh. Nalulungkot ako eh. Bakit? Kasi nung panahon namin, pipingutin ka ng teacher mo bago ka magbrigada. Bakit? Hindi, kumbaga ayaan ng barkada o tatakutin ng sumama sa brigada. Ngayon, babayaran ka na ng tupad. Pero alam mo, totoo yan. Pero maganda rin naman. Sa isang banda din naman, makakatulong kasi yung ibang mga doon sa, hindi naman lahat, pero meron kasi tayong mga nababalitaan, nagtutupad nagdadala lang ng walis, magpipicture, pagkatapos, tapos na. Dapat at least ito, dapat suot-suot yung 3/4. 3/4 long sleeve, na kulay pula. 3/4 yata, yun eh. Picture kayo sa before and during and after. Oo, tsaka at least makikita na talaga ng mga teacher tsaka magulang na may ginagawa yung mga nasa tupad. Biro lang yung pinipingot ng teacher para magbrigada. Yung brigada kasi isa yan sa mga in-anticipate ng mga estudyante. Kapag during the school break kasi nagkikita kayo ng mga friends mo. Diba, nung panahon nyo ba may brigada na? Oo naman. Talaga. Ngayon kasi mas formal yung brigada. May launching na rin ng brigada. Pero ngayon dati kapag basta pag summer tapos alam mo na malapit na yung opening ng klase, yan yung mga PTA.
PTA, tsaka yung mga yung mga dating kasakasamang officer. yung mga kasakasama nilang mga chikiting, mga magkaklase, mag-aayaan yan, pupunta sa mga School para maglinis, para mag-ayos. Ang brigada naman ay nakaangkala doon sa natin, spirit of bayanihan. Yes. Kahit wala pa nung tupad. Tsaka walang bayad talaga. Volunteerism yan. Volunteerism talaga. Yan. Ay parang yung sabi tuloy ng mga teacher ngayon mabuti na lamang at may mga ganyang klase ng ng program. Halimbawa ngayong tupad ngayon. Kasi kahit papaano dadami rin yung kanilang medyo ina-expect na mga tutulong sa kanila. Tutulong kasi mahirap din naman talaga. Lalo na kapag walang masyadong gusto mag-volunteer sa Aminin isang na natin, classroom. sobrang dami ng trabaho ng mga guro. Yes. Aminin na natin na ultimong pati yung preparasyon sa kanilang pagsimula ng school year nakaatang lang sa kanilang responsibilidad. Yung simple pag-aayos sa mga classroom. Oo. Alam mo, meron ako mga kaibigan na teacher, yung iba nga sa kanila nagsusolicit pa Sila sa mga kaibigan nila. Ayan, pandagdag sa mga ako mismo, estudyante ko. Ako mismo may mga anak at kaibigan na guro kaya ramdam natin na kanilang sa bulsa na nila kinukuha minsan. Nako. Mamaya may makakausap tayo patungkol dyan pero in the meantime, tuloy ang mga ACS Balita. ACS Balita. Puntahan natin itong Angeles City sa Pampanga dahil yung kahapon lamang mga kababayan parang hindi bababa sa 4 o 4 yung nahugot doon sa mga nasawi nating o at least nakumpirmang mga nasawi ating mga kababayan. Ilan pa ba hinahanap dyan sa Gubuhong Gusali? That's meron na tayong more than a week kasi Sunday yun 2 Sundays ago. 16 o 15 ang nawawala noon. 6 yung nadagdag, including yung kagabi. So ibig sabihin nasa 10 o 9 ang nawawala pa. So exactly tama, pang 8 day ngayon kung di ako nagkakamali. Alamin natin ang latest dyan sa Gumuhong Gusali. Nandiyan pa rin si Grace Sansan, RH25. Miss Grace, kumusta dyan? Yes, Angel. Kisses, good morning. Bagamat puspusan pa rin at walang humpay ang ginagawang paghuhukay ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection. Kahapon na itala ang pinakamaraming nahukay at 5 ang nahukay kahapon simula ng umaga hanggang alas 10 kagabi. So sa ngayon ay sa kabuuan ay mayroon ng 12 ang nahuhukay dito nga sa Gumuho habang 8 pa more or less batay doon sa talaan ng Incident Command Post dito nga sa Angeles City. Yung 8 yan ay kabilang doon sa una na mga missing na nawawala na 18 noon hanggang sa bumaba ito ng bumaba. So sa ngayon ay yung kabuuan na sinasabing mga biktima ay 47 sa talaan habang ang na-rescue ay nasa 27 at 12 yung na-recover ang mga katawan at nawala ng buhay. 8 pa yung more or less na hinahanap at patuloy ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection sa paghukay sa bahagi na ng yung malalim na parte nitong Gumuhong Building. Ang ayon pa rin dito nga sa mga nasa likod ayon sa Information Office ng Angeles City, si Mr. J. Pelayo, ay unti-unti na ang ating mga Bureau of Fire Protection na naguhukay doon. Talagang napapagod din. Pero may mga ginawa silang mga sistema dahil nga yung nagkakaroon ng shifting. At tuloy pa rin yung mga dumarating na mga magagaling na mga miyembro ng Bureau of Fire mula sa iba't ibang mga lalawigan. So sa ngayon ay isa sa mga medyo nagkaroon ng epekto nga yung pag-ulan. Kahapon kasi bumuhos na naman ang ulan. Bali 3 araw na nakakaranas ng mga pag-ulan dito. Inamin nga ng mga nasa likod nitong pagtumututok itong ginagawa nila ngayon ay medyo talagang mahirap na rin mahirap pero kailangan gawin nila ito dahil nga nasa stage of decomposition na. Kung mapapansin nyo ay pakapal yung ginagamit na face mask nitong mga
rescuer natin dahil talagang nasa stage of decomposition na nga itong ating mga kababayan na nananatili doon sa ilalim ng gumuho na building. Ma'am Gracia, Ma'am Grace, yes. yes, yung mga huling na-recover, itong 6, balita natin na yung isa doon ay babae daw. Hindi siya babae. Okay. Puro pa rin sila mga puro lalaki. Kasi yung ang lumabas sa balita kahapon, kagabi, ay yung isa parang kinumpirma nila na babae, yung pang ilan nga ba yun? Yung pangalawa sa na-recover simula nung may mga nakita na ulit na mga bangkay. Yun lang ngayong umaga, yan ang lilinawin sa atin. Yes, sige. So, nakita kami ngayon doon sa pag-identified kasi bale, dalawa pa yung hindi na-identified yung gender. Oo, kasi dapat malaman natin na kung may babae doon, siya ba ay kasama doon sa mga construction worker, ano ang ginagawa niya doon, di ba? Kung may babae nga dyan. Tama ka, Kisses, kasi yun yung kailangan malaman din at inaantabayanan ng ating mga kababayan. Kung may babae doon, dahil nga base doon sa sinasabi ng Department of Labor and Employment, hindi pwede na nandoon yung hindi talagang trabahador. So, yun yung babantay. Anyway, mayroon kasi na hindi pa na-identify sa atin kung nakuha na yung mag-asawang vendor dun sa harapan noong building na tinatayo. Wala pang report ang Incident Command Center hinggil sa bagay na yan. At tanging ang magbibigay lang sa amin ng information, official statement ay ang Bureau of Fire Protection spokesperson at si Mr. J. Pelayo ng Angeles City Information Office. So, ako naman, Miss Grace, ang gusto kong malaman, importante kasi yung description mo na nasa state of decomposition na sila. Ngayong nahuhugot sila unti-unti, ibig sabihin pasintabi sa mga nag-aagahan, yung mga nagkakape ngayon, nakaagnas na. Kaya ganyan nakakapal yung mga PPE na suot ng mga ng mga rescuer. Ang gusto ko malaman, paano sila ngayon magre-recalibrate ng rescue or ng retrieval operations dahil maulan na Nagsisimula ng mag-uulan-ulan, hindi ba mas delikado yan dyan, Miss Grace? Kaya talagang maingat. Itong 5 sunod na na-recover kahapon sa ika-7 araw, Sunday kahapon, Sunday din nung mangyari na madaling araw yung pagguhong to. Bali, ika-7 araw, pang 1 linggo, maiisip natin talagang yung pag ganon, ang katawan ng tao, 1 linggo nang nakalipas, talagang nasa stage of composition na. So itong mga sunod-sunod na mga araw, pinaghandaan naman nila dahil nga yung sinasabing posible ng mga pag-uulan, pinaghandaan na yan ng ating mga rescuer. At hindi rin daw sila titigil hanggat hindi natatagpuan yung pang sinasabing remaining na more or less nasa 8. At napansin natin doon sa report nga nasa quadrant 1, 2, 3 yung mga na-recover kahapon. Ibig sabihin, magkakatabi lang sila doon sa kinakuhaan dito sa mga bangkay na ito. Pieces. Maraming salamat, Ms. Grace. Maraming salamat. Okay, so yan yung ating update, follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Santosano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. ACS Balita. Ang ating pong oras, alas 6:32 ng umaga, kinontra naman ni Senador Bam Aquino ang plano ng Department of Administrative o ang planong Department Administrative Order ng Department of Trade and Industry o DTI na magtatakda ng mandatory permit para sa lahat ng advertisements at sales promotions bago mailathala
Sa ilalim ng panukalang DAO, maaaring kailanganing kumuha ng permit ang mga negosyo ng hindi bababa sa 30 working days bago maglabas ng mga advertisement kabilang ang digital ads, sponsored posts, videos, billboards at promotional campaigns. Giit ni Aquino, magpapabigat ito sa maliliit na negosyo at online sellers na hindi pa nakababangon na ang ating maliliit na mga negosyo sa epekto at krisis sa langis sa mataas na produksyon ng kanilang ginagastos. Sa halip ay hayaang makadiskarte ang mga maliliit na negosyo para madagdagan ng kita. Sabi ni Aquino, ang planong DAO ng DTI ay nagsisilbing hadlang sa kanilang pagpasok sa merkado at paglago. Imbes na tugunan at ayusin ang mga mapanlinlang na advertisement, sinabi ni Aquino na nagdadagdag pa ang DAO ng karagdagang burokrasya sa mga negosyo lalo na sa MSMEs. Nanawagan din si Aquino sa DTI isang tabi ang panukala at ituon ng pansin sa pagpapatupad ng mas mahigpit na aksyon laban sa mapanlinlang at peking advertisements sa halip na parusahan ng mga lehitimong negosyo. ACS Balita. Parang het, kasama lang natin sa ating linya ang ating kanina pa gusto nating makausap si Sir Benjo Basas, ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, good morning. Good morning. Nawala na Sir Benjo Basas. Balikan natin yan. Dito pa rin sa ACS Balita, 6:34. Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga Six 39. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ay, humahabol lamang ho ang ating mga kumbatsero, Jerry Bat, Anthony Taberna. Kami ho muna ang inyong kasama hanggang alas 8 ng umaga. Ako po, Kisas Habson. Ako naman, si Edniel Paruso. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Siyempre, kasama ho ng ating programang 2x2, ang Malakas Promo, katuwangang Charm Fabcon Purple Eternity na nandyan ngayon sa Barangay Santo Niño, Quezon City. Kaya para ho sa mga nakatutok sa atin dyan sa Barangay Santo Niño, Quezon City, may pag-asa ho kayong manalo ng premyo. Basta tandaan nyo lamang ating word of the day. Ang ating word of the day ay Brigada Eskwela. Ay, busy-busy ang atin hong mga eskwelahan. Few years back, kung maalala nyo, ay inurong partner yung school calendar, yung entrada ng school year. Di ba naging yan? Dahil sa pandemic, natuluyan yung September na nagsisimula. Bago yung pandemic actually, marami ng mga, ilang beses ng pagtatangka. Meron na. Mga pagtatangka na alisin sa tag-ulan, yung opening ng classes. Pero, gaya nga na binanggit mo, tamang termino mo, natuluyan. Natuluyan. Ng pandemic. Oo, natuloy-tuloy na, pero na-realize nila na hindi pala uubra. Yung init naman, parang mas mahirap mas mahirap mag-aral ng grabe ang heat index. Oo, nakaiwas ka nga sa tag-ulan, pero parang hindi rin eh. Kasi yung ulan, ang kalaban mo dyan, yung papasok. At pauwi. Pero pag nandun ka na sa classroom, kasarap naman kapag malamig, di ba? Hindi kasi sabi nila, June, July, nandyan daw ang tagulan. Bagat, pero, di ba, tagbagyo din ng August, August, September, October. Lalo nitong mga nagdaang mga taon. Nalala nyo yung stretch ng August to September ba yun? O October? Yung 6 na sunod-sunod ng bagyo? Diba? September yun. Oo, na 2 years ago. Ganon din yun eh. El Nino, nagkaroon ng La Nina. Di tuloy-tuloy ang mga class suspension. Pagdating naman ng mga summer, grabe ang init. Kawawa rin ang ating mga chikiting. Hoy, sa Boronga nung Sabado, 52 degrees Celsius. Yung mga kapitbahay ni Aling Esther, nagre-reklamo. Katabi sila ng dagat, kainit ng sobra. Ay, oo. Coastal kasi town yan eh, o coastal city. Pero ang init ng sobra. Kaya, ngayon ay actually nagulat nga rin ng marami na June na pala ulit yung pasukan. June 8 next week.
ang ano sa Mayo pa yung Parang kalendaryo. ano, no? Parang bigla na rin naninibago yung mga magulang. Kasi usually, mga last week, second week ng July, doon pa lang nagsisimula na mag-prepare. Actually, Nasanayan na. Yung mga yung mga nasa SHS, senior high school, medyo ano sila medyo tawag nito, kakaunti yung break, manipis lang nitong nagdaan dahil minub nga ulit yung school calendar. May mga hindi pa nga nag-graduate ngayon sa senior high school Mag-graduate pa lang. Kasi nag-a-adjust Hunyo. pa. Nag-a-adjust pa yung sila. kanilang mga kalendaryo sa mga eskwelahan. Lalo na yung mga nasa private. Oo. Dahil di naman sila talaga nakasunod doon sa mandato o tinatakda ng Department of Education. Nilamang ito natin yan sapagkat nitong Sabado lamang ay opisyal nang idineklara din ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season. At gagaya nga ng inyong tinututukan dito sa DZRH, may bagyo ho tayong Domeng. Kasabay niya na yung pagsimula ng Brigada Eskwela ngayong araw na ito ng Monday. Tamang-tama, saktong-sakto, June 1 ng taong ito ang Brigada Eskwela. Teka lang, matanong ko lang, kapag ba sinabing habagat season na, ibig sabihin tag-ulan na? Ganun ba ang sinasabi ng Pag-asa? O parang magkaiba? Parang magkaiba. Parang magkaiba pa rin. Kasi ano pa rin tayo, parang nasa hot and dry season pa rin daw, sabi ng Weather Bureau. Kaya lang, alam mo na yung susunod doon sa habagat. Yung palang hindi natin natanong, bukas maitanong nga sa Pag-asa, Correct. anong pagkakaiba nitong habagat season tsaka tag-ulan season? Kasi ang understanding ko dyan, kapag nagsimula yung habagat season, hindi naman ibig sabihin na tuloy-tuloy na rin yung pag-ulan. May mga weeks na walang habagat at all na susunod. Ayun. Pero ang importante kasi, ang kanila indicator ng pagsisimula ng habagat season, ay yung southwesterly winds ba yun last week? Tapos yung bagyo. Kapag nagkaroon na ng bagyo, kasabay nung unang ihip ng southwesterly winds, ayun na, habagat season na raw yung sabi ng Pag-asa. Diba? Meron na kayo agad isasagot sa mga quiz nyo. kapag nagsimula na ng quiz. Sa ating pagbabalik ho ay tagap tayo ng mga report sa ating himpilan at of course, silipin natin ang sitwasyon sa mga Brigada Eskwela. Tuloy-tuloy din ang pamimigay natin ng pera nandyan ho sa may Barangay Santo Niño sa Lungsod, Quezon. Standby lamang sa ating mga update. Pilipinas ang oras, alas 6:45. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, Match Up Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia, 6:49. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Minus Jerry Baha at Anthony Taberna, kami pa rin ng inyong kasama. Ako po, Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parusa. Kasama rin natin sa ating linyang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Sir Benjo, good morning. Good morning. Yes, magandang umaga po. Magandang umaga po sa Edniel at Ma'am Pieces. Sir, ngayon ang start ng Brigada Eskwela, kamusta ang preparations so far na ating kaguruan, Sir Benjo? Well, actually po, ngayon po ako'y nasa biyahe, papunta po sa participation po sa Brigada Eskwela ng ilang mga paaralan po dyan sa San Jose del Monte, at Manilao, at later po ako'y pupunta naman sa school, para sa school ko, sa Caloocan High School, para doon po naman na mag-participate. So in short po, ay busy po ang ating mga teacher ngayon at lahat naman po, alam nyo, kapag ganitong Brigada Eskwela, lahat naman po ay nagpa-participate. Although this is voluntary po. At syempre, hinihimok din natin yung ating komunidad, stakeholders, to participate din dito sa ating Brigada Eskwela. Pinag-uusapan namin, Sir Benjo, yung pagbabalik ng kalendaryo sa saktong-sakto, June 1, tapos next week ang pasukan. May mga epekto ba ito doon sa paghahanda natin over the break, Sir Benjo? Yan pong mga binabanggit po natin, ng mga school calendar. Actually, pinush namin na ibalik ito dito sa old school calendar natin, March to June to March. Of course, considered factor din po yung panahon ng tag-ulan. Kasi doon sa SUMA, kahit sa mga scientists po, yung during the congressional hearings, lumalabas naman po mas mas endurable yung ulan kaysa yung matinding init ng Mayo, April at Mayo sa classroom. Kung magkakaroon man po nung difference, malit po yung difference, mas favorable pa rin sa June at sa June to March kaysa doon sa yung ginamit natin since 2020 nung panahon ng pandemic. And of course, syempre tayo po yung ating mga traditions ay Abril at Mayo yung napakarami nating mga festivals, fiestas. And usually even yung ating mga Holy Week na napakahaba ay pumapalo po yan ng Abril. Usually maliban sa susunod na taon, Marso yan. Pero more or less ay mas advantageous po yung school calendar yung lilipat po ng
ng June to March. Okay, spirit of volunteerism, sabi nga natin, itong Brigada Eskwela. Pero tingin nyo ho ba, may impact yung ngayon kasali na ho yung mga benepisaryo ng tupad sa dito sa Brigada Eskwela natin? Saka paano nga pala yan, Sir Benjo? May mga staff ba tayo na isasabak dyan sa tupad na yan para medyo mabigyan naman ng kahit paano yung pang merienda during brigada? Hindi naman po ang merienda. Yan yung medyo masakit yan na katotohanan na wala naman po talaga tayong pondo yung ating mga paaralan para dyan sa mga pamerienda. No? And even dito po sa mga trabaho na po ito. No? Kasi these are all voluntary po. No? Pero alam niyo, ginagawan po ng paraan ng ating mga schools po yan. Nag-aambagan minsan. Even ito, may report ako nakuha. No? Yung pamerienda ay pinag-aambagan ng mga guro. No? O kaya, meron naman talaga nagbibigay, no? Merong, without actually, no, soliciting, no? Without actually asking for it. Meron mga kusa nagbibigay po, voluntarily, no? Nagbibigay sila ng donations sa ating eskwelahan, no? Kasi, discourage po naman talaga yung cash, no? Talagang items, no? Mga goods, no? Yung dinodonate sana, no? Yung pintura, yung mga gamit, mga ganyan, and even labor. Diba? Pero syempre, yung mga ilan sa ating mga stakeholders, no, na mga parents or alumni or stakeholders po natin, gusto magbigay na cash, yun po, no, yun sir, no, ang nagiging budget natin para sa merienda. Pero wala talaga siyang, masasabi po natin, wala talaga siyang budget for that. Ayokong inega, sir, itong Dole Tupad. Oo, sir, kasi may balita kasi, sir, na kukuha ng tupad workers yung Dole para sumama sa brigada. Para sumama sa brigada. So, meaning, meron po yung pasahod para sa kanila. Ito nga, kaya nga binanggit ko kanina, yung spirit of volunteerism, hindi po kaya tama rin naman yung ibang mga magulang na sasama sa brigada eskwela. Kasi itong mga ito, may sahod. Tapos kami, maglilinis. Tupad workers. Maglilinis. Tapos wala naman kami pa ang magagastusan. Hindi kaya ganun po, sir, ang mangyari? Well, baka may ganung epekto, no? Pero traditionally naman po ginagawa natin ever since ito, no? At ngayon lamang naman talaga parang i-impose itong role, no? Yung tupad, no? Ano ba tawag natin dyan? Recipients or whatever, no? Na mag-join, no? Dito sa Brigada Eskwela. At sa tingin naman namin, makakatulong din naman sila siguro ng malaki dyan, no? Dahil ang dami niyan, diba? Nakikita niyo naman po, may mga memes na 5 sila, isang dahon lang yung winawalis, diba? At least dito sa, memes lang naman yun. Pero dito po sa schools natin, sigurado tayo, no, na makakatulong po sila. Okay. Diba? Dahil marami pong mga trabaho, maglilinis ng mga classroom, no? Ipintura ng mga upuan, ng walls, no? So, mga ganyan po. No? So, sana na ma-maximize din natin. No? At tama po kayo dyan, no? Yung spirit of volunteerism, no? Ay dapat uphold natin ito, no? Na hindi po, no? Na hindi po magiging parang tumutupad sila sa kanilang parang obligasyon lamang, no? Hindi dapat ito ay ipapakita natin. Ito ay pagtulong natin sa komunidad. Siguro ang Dole, wala na silang makita. O sige, dyan kayo sa mga schools, no? Para at least, no, sigurado. Nadampot na lahat ng dahon. Nadampot na lahat ng dahon. Oo. Siya, Kabenjo, alam ko busy-busy kayo dahil in 1 week's time, ang mission nyo naman, talagang tutukan itong report ng EDCOM na even yung grade 11 students ay non-independent readers. Katawang ho kayo dyan talaga bilang kayo bahagi ng kaguruan natin, Sir Benjo. Opo, no, yun yung isa pang malungkot, no? Alam mo, puro na lang lungkot ang balita natin sa edukasyon, no? Itong mga nakalipas sa taon, ano po. Isa pa pong malungkot yan, no? But of course, sabi ko nga, no, sa ilan naming mga pahayag, hindi ko naman po dinidispute, no? Unless meron akong evidence, no, na ito ay sobrang taas naman kasi, no, nung how much, 1.3 million, ano? So that's something like 80%, no? More than 80% of our grade 11 students. So medyo masyado, no? Hindi medyo, kundi masyadong mataas dito, no? Akalukot, no? Pero syempre, no, we have to confront the problem, no? At tignan natin, no, bakit po umaabot ng grade 11
yung ating mga learners na hindi po natin masasabi na yung reading competencies po nila ay bagay doon sa kanilang grade level. Kaya dapat po talaga ito tignan. Ang aming gustong makita rito, gustong solusyon po dito, ay tiyakin ng ating Department of Education na lahat ng bata na umaakyat doon po sa grade 4, bago umalis na grade 3, lahat talaga ay marunong magbasa at nakakabasa po with comprehension. Yun po sana. Huli na lang sa akin, isingit ko lang sir, yung bang kabalikat sa pagtuturo act, napapatupad to yung 10 pisong dagdag na chalk allowance. Okay na ba ito? Naipapatupad na ngayon? Yes po. 10,000 naman. 10,000, hindi 10 piso. Oo, 10,000 pala. Sorry. 10,000 kada taon po yan. Kada taon po. Yes po. No, actually, naglabas na rin ng memorandum ang DepEd na bago mag-June 8 sana or sa June 8 ay maibigay na po ito sa amin. Alright. Maraming salamat, Sir Benjo. Ingat ho kayo. Yes, sir. Maraming salamat din po, Sir Ed at saka Ma'am Jesus. Thank you po. Ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. 2 minutes bago mag-alas 7. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa. RH. Sakto yung punto, alas 7 na ng umaga, susunod na mga pangunahing balita dito sa DZRH 2x2. Kami pa rin ang inyong kasama. Ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Standby lamang ho sa ilang saglit. Ating puntahan ang ating winner ng malakas promo. At syempre silipin natin itong mga sitwasyon sa iba't ibang mga silid-aralan para ho sa kanilang Brigada Eskwela. 701. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide, at netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo, narito ng mga pangunahing balita. Dating Senate President Coco Pimentel may hamon kay Cayetano. Pagbaba sa pwesto bilang Senate President, ikonsidera na. Senado, hinihintay ang sagot ni Vice President Sara sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Pangulong Bongbong Marcos inaming may pangamba kapag si VP Sara ang magiging susunod na presidente ng bansa. Marcos, Pangulo ng Vietnam, magkakaroon ng bilateral meeting ngayong araw. Longest day, pinakamahabang araw, mararanasan daw sa bansa ngayon o sa June 21. Fake survivor sa gumuhunggos sali sa Pampanga. Arestado, death toll sumipa na sa 12. Yan ang headlines sa ating mga pangunahing balita ngayong araw ng Lunes sa 1 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako po, Kisses Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Puntahan natin ang Barangay Santo Niño, Quezon City. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Andyan ang ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro Chicks. Sherwin, sino ang iyong lucky winner for today? Yes, Edniel at Kisses, nako, kahit na abalang-abala ang lahat sa Brigada Eskwela ngayong umaga, eto muna, makakasama mo natin ang tatay na pupunta ka ba ng eskwelahan mamaya? Mamaya po, hapon. Hapon kayo Oo, hapon pa po. Anong lilinisan yung eskwelahan? Sa Aurelio po, sa Manila. Sa Arroyo, kasi doon nag-aaral yung anak ko. Opo, doon po. Kasi itong Barangay Santo Niño, boundary na to ng Quezon City tsaka ng Manila. Manila. Oo. At ilan ang estudyante mo sa Aurelio? Isa lang po. Isa, yun. No? So yun ang iyong tutugunan mamaya. Anong partisipasyon mo? Ano po, sa karpintero. Best in carpentry. Yun, no, di ba? May mga pupukpukin pa ba doon, mga desk? Opo, yung mga sirang mga selya at saka lamesa. Mga malimit yung mga ini-assist pa rin ba yung mga desk ngayon? Ano po, nagpipintura. Pinipinturahan. Pinipinturahan, nakapintura na yung mga mesa ng mga estudyante. Opo, yung mga luma. Kasi iba, nasira na. Itanong nyo naman bakit nasira yung mga silya saka yung mga mesa. Ganun ba katindi kabigat yung mga estudyante ngayon? Ewan, anong ginagawa nila doon sa mesa nila? Nawawasak, nasisira, tatanggal yung mga pako. Oo, pero Sherwin, may comment dito si Ma'am Teresita Chensa. Sabi niya gano'n, alaki ng tulong ng mga may carpentry skills sa ganitong brigada eskwela. Opo. Kasi doon nung nag-aaral ako noon sa Sambales, carpentry po yung yung kinuha ko. Kurso ko. Kaya may alam si tatay. Pero tatay, hindi lang naman upuan ng anak mo ang papakuwi mo, Hindi po, lahat po doon sa isang room. Room nila. Hindi mo naman first time tayo, no? Hindi mo first time na sumama sa brigada? Hindi po, nung kinder pa hanggang ayun, high school na. Opo, taon-taon po. So naging banata nyo na pala. Opo.
Sino Yan ang mga panata? namamanata sa Brigada Eskwela. Ito si tatay. Pangalan mo ulit? Kuya Marlon po. Marlon Dagsaan. Dagsaan. Kaya naman pala dagsaan ang trabaho. Taon-taon. Dahil Kuya Marlon dagsaan ang apelido. Ito, sino pa mga announcer sa DZRH tuwing umaga? Ka Jerry at saka si Katin Junyi. Yo! Ingat ka, Jerry. Ito meron kang 1,000 pieces. Salamat ka, Tunyi, Ka Jerry! Yun! Mabuhay kayo! Yo! Dos Portos! Yan, kung nasa man kayo ngayon, mabuhay kayo. Woo! Abo ko ron. Tirakan. Diyos ko. Ayan, pero no, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Brigada Eskwela! Yo! At di ba kayo nag-a-anime? Pwede ka, tatay, Bigla yung boses niya, pa Eugene. tay, pwede ka sa drama, tay. Pwede ka sa drama. Oo. Pasakit na yung katatapos kaling yung mga ubusipon. Ay, oo, papalit kasi ang panahon eh. Labas yung salita. Dahil yan, meron kang medium component. Atid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa DZRH at sa ACS. At hindi lang yan, bangong kablo mga hatid ng Charm Popcorn, Purple Eternity sa uniforme ng mga anak mo kapag nilaban gamit ang Charm Popcorn. Pero ito muna, isusot mo mamaya sa Brigada Eskwela ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na regalo namin sa iyo. Yan, susuot ko na yan mamaya. At saka yung radyo, yung mini component, bitbitin sa school habang naglilinis. Oo. Dos Portos, salamat. Congrats, sir. Congrats. Nako, sandali, Edniel at Kisses, dahil may isa pang dumating dito, mukhang magbibrigada eskwela dito mag-asawa. Magandang umaga po. Pangalan nyo? Janet Lubian po. Yan, kayo nakikinig o nanonood? Nanonood po sa TV. Aba. Diba? Nalaman nyo na dito kami, sumugod kayo. Opo. Ayan, dahil sino pa rito yung announcer tuwing umaga sa DZRH? Si Jerry po, si Katunying po, si Jerry ba? Yo! Jerry, eto meron din kayong 1,000 pieces. Yun, aba, galante si Sherwin. Good mood, good mood. Pag nagpunta sila mamaya sa Brigada Eskwela, meron na silang pang merienda, meron pa silang t-shirt ng DZRH na isusuot. Aba. Jerry, salamat po. Welcome daw ho kung nasan man sila. Congrats. Congratulations. Maraming salamat kung nasaan man sila. Kung nasan man sila. Pero hahabol yun. Hahabol yun, hahabol. Kung humabol kayo mamaya, yung mga tricycle driver, yung mga TODA member natin dito sa TODA. Tama ba? Yung TODA dito sa may Arguelles. Yan, mamaya, nandyan po ang DZRH TODA Max. Malakas promo kung saan magdidikit kami ng DZRH stickers sa mga tricycle at 5 tricycle drivers ang mananalo ng instant boundary na tigwa 1,000 pesos. So mamaya magkita-kita tayo dyan sa may Arguelles Street sa Quezon City para nga sa ating TODA Max promo. Kasama pa rin, syempre, ang Pride, Calamansi, and Jasmine. At syempre, para naman sa Malakas promo, laging tumutok sa Malakas promo para sa 1,000 pesos. Kasama naman ang Charm Popcorn Purple Eternity. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Bata Alfaro, at congratulations sa ating mga winner dyan sa Barangay Santo Niño, Quezon City. Medyo magandang epekto ng ulan kay Sherwin. Oo, galante. good mood. Good mood. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:10. Makakaranas ang bansa ng pinakamahabang araw sa June 21, 2026 bilang bahagi ng Northern Hemisphere. Ayon sa Pag-asa, sa June 21 ang simula ng tag-araw sa Northern Hemisphere at taglamig naman sa Southern Hemisphere. Paliwanag ng Weather Bureau, nangyari ito kapag naabot ng araw ang pinakahilagang posisyon nito sa kalagitnaan o sa kalangitan. Kaya asahan na sa June 21 sa Northern Hemisphere ay makararanas ng pinakamahabang oras ng liwanag sa isang araw at mas maikling gabi. Kasunod dito, inaasahang magiging aktibo ang June meteor shower mula June 22 hanggang July 2 at aabot sa peak activity sa June 27 na ayon sa Pag-asa ay magandang mapanood sa gabi. Ang June butid ay dulot ng pagdaan ng Earth sa Dusty Debris Trail na iniwan ng short period comet na 7P Pons Winnick. Pangunahing balita. Samantala
Samantala, umakyat na sa 12 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng 9 na palapag na gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Yan ay matapos na sunod-sunod na matagpuan ng mga rescuer ang 4 pang bangkay ng mga biktima, kabilang ang isang babae. Kinumpirma na ni RH25 Grace Ansano na babae nga ang isa sa mga nahukay at yan daw ay kabilang doon sa mag-asawang vendor na natabunan. Habang ang 2 huling bangkay ay na-recover lang kagabi batay sa report ni RH25 Grace Ansano. Ayon sa Bureau of Fire Protection, na-recover sa Quadrant 2 ang unang bangkay at kasalukuyan sumasailalim sa Disaster Victim Identification Process upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, patuloy na nagbibigay ng tulong at suporta ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Arestado naman ang isang lalaki matapos naman ang magpanggap na survivor o nakaligtas sa pagbagsak ng gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga upang makatanggap ng ayuda. Nabunyag panilin lang matapos siyang makilala ng isang construction worker sa command post malapit sa lugar ng trahedya. Nakita umano manggagawa ang lalaki sa isang viral video kung saan nagpapakilalang survivor ang lalaki at tumanggap din ng tulong mula sa DSWD. Nagkaroon ng komosyon sa lugar matapos kumprontahin ng suspect, lalo na nang malaman ng pamilya ng mga nawawala ang kanyang panloloko. Batay sa investigasyon, inamin ng lalaki na hindi siya survivor. Lumalabas din sa verifikasyon ng otoridad na wala siyang kaugnayan sa construction site sa mga biktima o sa lugar ng trahedya, sadyang pumila lamang para sa ayuda. Dalawang opisyal ng City Building Official ng Angeles City ang isinailalim sa preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagbagsak ng 9 na palapag na gusali sa Barangay Balibago. Ayon kay Attorney Darwin Reyes, Special Legal Advisor ng City Government, layunin ng 60 araw na suspensyon na matiyak na magiging patas ang pagsisiyasat at walang panghihimasok mula sa sinuman. Patuloy naman na inaalam ng fact-finding task force ang sanhi ng pagguho ng gusali at kung may mga opisyal ng pamahalaan o pribadong individual na dapat managot sa insidente. Hanggang ngayong araw na lamang, June 1, ang deadline sa pagtugon ni VP Sara Duterte sa summons na ipinadala ng impeachment court. Ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales, may hanggang alas 7 ng gabi si VP Sara upang sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Kaugnay nito, naglatag ng Senado ng guidelines para sa seguridad at media coverage para naman sa nakatakdang filing ng kampo ng pangalawang Pangulo. Ito'y bahagi ng paghahanda ng mataas na kapulungan bilang impeachment court bago inaasahang formal na pagsisimula ng paglilitis sa buwan ng Hulyo. Magsasanib puwersa ang National Capital Region Police Office at ang Office of the Senate Sergeant at Arms upang tiyakin ang seguridad at kaayusan ng Senado para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, ito ay para sa mas maayos na crowd control at kaligtasan ng mga personnel na maglalabas-pasok sa Senate building. Git ni Asilo, patuloy silang makikipag-ugnayan sa OSAA upang masiguro na bawat individual na aalis ng Senate compound ay agad na mabibigyan ng assistance sakaling may mga kaganapan sa labas ng Senado. Pinag-uusapan na rin ng NCRPO at ng OSAA kung maglalagay ng barrier para sa karagdagang seguridad sa nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Standby, RH19 na Nolasco, RH15, Giselle Ricafor. Oras natin sa buong Pilipinas, 7:15. This time check is brought. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plano ang kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique
maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo sa magandang umaga. Kala nyo 7 minutes to break yun, partner. 7:22. Tuloy ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, umabot sa higit 42,000 balikbayan boxes mula sa mga overseas Filipino workers ang naiwang nakatenga sa mga pantalan sa bansa matapos na abandonahin ng ilang cargo companies. Sa panayam ng DZRH kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi nakapagbayad ng tamang buwi sa mga cargo companies na may hawak sa mga nakatenggang kargamento. Pag tinignan nyo sa kanilang website, Kasesar, kung bakit hindi nila na-deliver yung mga boxes, nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. Kaya sa amin galit. Subalit ang katotohanan, pagdating dito ng mga containers na pinagkatiwala ng mga kababayan natin sa kanila, containers na naglalaban ng mga boxes, itong mga partners nila dito na forwarders or deconsolidators, hindi nagbayad ng buwis. Hindi nila binayaran ng mga ports, yung port charges. Hindi nila binayaran shipping cost. Hindi nila binayaran ng Philippine Ports Authority. Wala silang binayaran. Kaya ang tawag dito, inabandon na nila yung mga containers na naglalaman ng mga boxes. Ayon kay Nepomuceno, nasa 39,000 balikbayan boxes ang naipadala na matapos na pondohan ng Malacanang ang paglabas at pag-deliver ng mga ito. Gayunman ay tiniyak po ng Commissioner na pananagutin ang 11 cargo companies na nagpabaya at nag-abandona ng mga balikbayan boxes na pinaghirapang ipadala ng mga OFW mula sa ibayong dagat. Silipin natin ang sitwasyon sa unang araw ng Brigada Eskwela. Nandyan sa lungsod ng Maynila ang ating, of course, Manila Girl. Partikular sa may Padre Mariano Gomez Elementary School, sakop ng Santa Cruz. RH9, Tina Nolasco. Agad ang umaga, Tina. Good morning, Edniel. Dito nga sa Maynila, partikular dito sa Padre Mariano Gomez Elementary School. Alas 5 pa lamang ng umaga, naghahanda na ang halos 200 guro dito sa Santa Cruz, Maynila para sa unang araw ng Brigada Eskwela na magtatagal nga hanggang June 5, 2026. Sa ilalim ito ng temang Brigada Eskwela, bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Ayon kay Mr. Randy Emen, principal ng paaralan, naabutan pa nga natin siyang nag-aayos sa maupuan. Isa ang P. Gomez Elementary School sa pinakamalaking elementary school dito sa Maynila na may mahigit 4,000 estudyante, kung saan 300 ang nasa ilalim ng Special Needs Education o SNED at 67 ang nasa ilalim naman ng Alternative Learning School o ALS o sistema. Binubuo ng 125 classroom ang paaralan na kayang mag-accommodate ng 45 estudyante. Ayon kay Principal Emen, sapat ang guro sa eskwelahan. Bagamat kulang anya sa utility workers, ay supportive naman anya ang mga magulang. At sa katunayan, kahit walang pasok, may 10 volunteer parents ang nagtutungo umano sa paaralan para maglinis. Kaya finishing touches na lang ang gagawin ngayong buong linggo. Maobserbahan nga rin natin yan. Oo, Edniel, malinis yung paaralan. Sa katunayan, mukhang ang gagawin na lamang talaga ay kaunting pagdadamo sa mga garden. Ayan, dyan na papasok ang tupad. Dyan na papasok ang tupad. Totoo yan. Magagaling ang mga yan sa damo Pag wawalis ng dahon, yan. Ito na lang yan. Halos wala masyadong makikita tayong mga upuan na sira. Wala rin tayong naobserbahan na mga desk na kailangang kumpunihin. Sabi nga ni Principal Emen, binida pa niya sa atin itong kanilang cooking room, daily living room. At ito kakaiba ito, Edniel at Kisses, itong hydrotherapy swimming pool.
Oo, public school ito. Public school, may pero swimming pool sa loob. Hydrotherapy public school. Swimming pool. Ano yan? May mga ano ba dyan? May mga athlete ba? Kilala ba sa mga atleta yung eskwelahan na yan? Ay, hindi naman siya para sa athlete, Edmel, dahil ito ay para sa mga may special need na estudyante. Ayun. Oo. Doon tinuturuan yung mga estudyante na mahigit o aabot nga sa 300 may special need na estudyante paano lumangoy, para matuto sila sa survival sakali mga sila ay mapunta sa dagat o kaya naman ay baka alimbawa may kailangang emergency na bigla silang napunta sa tubig, tinuturuan sila doon paano makasurvive sa tubig, tinuturuan silang lumangoy. At buo rin anya ang suporta ng pamahalang lungsod ng Maynila, mga stakeholders, ang pulisya, Rotary Club, NGO at iba pa sa pagkasaayos, pagpipintura at paglilinis nga ng pasilidad ng mga paaralan. Maging yung pagkain ng mga volunteer parents at mga estudyante mamaya na tutulong dito nga sa Brigada Eskwela ay sasagutin naman anya ng Centro Market Cooperative. Hindi rin anya nagkukulang sa cleaning materials dahil marami ang nagdo-donate. Pakinggan natin si Principal Randy Emen. Cleaning materials. When it comes to clean materials, sapat naman ang supply ng through our MOE. But dahil sa nasanay na kasi ang ating stakeholders na mag-donate ng cleaning materials, ng anything na makakatulong sa paghahanda ng classroom, tinatanggap natin. Sa kasalukuyan, Kisses at Edniel, unti-unti nang nagsisidatingan ang mga magulang at estudyante dito sa P. Gomez Elementary School para nga sa Brigada Eskwela 2026 na opisyal na sisimulan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito, si Manila Girl Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinabahan yung mga tupad beneficiary sa report ni Tina. Sabi, malinis na pala dyan. Paano pang gagawin namin? Hindi na kami makakaporpa dyan. Nung sinabi niya may mga dahon pa, yan. Akin na yan. Ako na. Ay, pero in fairness, maraming eskwelahan sa Maynila ang malalaki, malilinis na, at may swimming pool. Hindi lang yung Mariano Gomez. Yung Alejandro Albert dyan sa may swimming pool din yun, pero yan ay public school din. Okay. Talagang kasama doon sa nila. Pero kada eskwelahan yan pwede kung may facility silang gano'n. Oo. Marami naman kasi malalaki ang eskwelahan sa Maynila. Alright. Para doon sa mga mothers, mga tatay, mga chikiting natin, mga estudyante na siguro wala pang school supplies, ay next week pa naman ang pasukan, June 8. Silipin na natin ang presyon, partner. Alamin nga natin ang bentahan ng school supply sa Baclaran National Online Stores. Ano daw? Bentahan ng school supply sa Baclaran matumal. Okay. Dahil daw yung online stores ang kalaban ng mga tindera. Ayaw na ng mga magulang na pumunta pa sa Baclaran, makipagsiksikan, i-online na lang. Ganun ba yon? RH15, Giselle Ricaport. Sa bilang ng pagsukan at nalalapit nga na pasukan, umihinda yung mga tindera ng school supply dito sa Baclaran. Ayon sa mga nakapanayag natin, sobrang formal ng kanilang benta kumpara sa mga nakalipas na taon dahil daw sa mga naglipa ng online store. Ang sistema ito nilang tinatapatan yung murang bentahan sa online dahil kung dati pumapalo sa 20,000 piso ang kita nila sa isang araw, 5,000 hanggang 6,000 piso na lamang yan ngayon. Ang notebook bumaba yung presyo sa 15 hanggang 20 kada piraso mula sa 25, 100 naman yung waluhan at yung waluhan naman ay nasa 120 pesos yung isang balot na may 10 piraso mula sa dating 200. Yung lapis at ballpen 10 piso hanggang 15 kada piraso, 120 naman yung 24 na piraso ng krayona habang 45 pesos yung waluhan. Yung pamburat, 15 pesos ang bawat isa niyan, 55 yung pencil pen, 25 naman yung blue o pandikit na buy one take one, habang 80 hanggang 150 piso naman yung bawat isa ng pencil case dito. Yung tayong pambata, 130 mula 150 pesos, 350 pesos naman hanggang 400. Yung leather na sapatos, mas mura sa 200 hanggang 250 piso yung plastic na sapatos dito sa pamilihan. Yung kapote ng kalaro sa 150 pesos
hanggang 300 depende sa klase yan. Habang 200 hanggang 300 naman yung botang pambata, habang yung full bag 280 pesos hanggang 500. Yung full uniform naman 120 pesos hanggang 250 pesos depende sa lakihan. Habang yung sando 50 hanggang 100. Habang yung shirts naman at yung mga pantalon pamasok 120 pesos hanggang 180 yan. Sabi ng mga tindera dito, maski dahil sa mga school uniform, hindi na raw patok ngayon dahil karamihan sa mga lokal na pamahalaan may palibre nito sa mga mag-arala. Pakinggan natin. Oo, mas matumal talaga. Kasi dati, benta ko sa isang araw hanggang 20,000. Ngayon, minsan 5,000, 6,000. Oo, ganun lang talaga. Siguro sa mga online. Kumbaga dati, pagbukas namin, 250. Ayan, hindi. Pag sabi namin na 250 yung bintahan, umaalis sila. Kaya ginagawa namin, nagbaba kami 180. Sa pagbaba ng 180, saka na kami nakabenta ng 6,000. Minsan lang talaga kami makabenta. Giselle. Edniel, mula dito sa Baclaran, iyan muna yung updated na presyuhan sa mga supplies na para nga matapatan yung naglipa na online store ay ibinabagsak na yung presyo ng mga tindera dito sa pamilihan. Pero Giselle, pinag-uusapan namin dito ni Mami Kisses ay usually naman kapag a week before ng pasukan medyo maaga pa eh. Maaga pa. Kasi siguro, yung iba, maaga pa. Oo, kasi yung iba, Giselle, ang ginagawa pagka yung pasukan na, iniintay yung announcement ni teacher, ano yung requirements, Yes. anong kulay ng notebook. Ano kasi may yan may Gaano spiral kalaki. notebook. Oo. Ano yung mga notebook na ganun, composition notebook. May mga binabanggit yung mga tindera dito, Edniel. Sabi nila, kapag ka weekend, kapag ka ganitong panahon na malapit na yung pasukan, talagang pumapalo daw yung benta nila. Pero hindi pa tumobli yan kumpara sa mga nakalipas na taon. Dahil kahit daw noong last year, talagang matumal yung bentahan talaga nila dahil na doon sa mas mura na alok naman sa mga online store. Dahil tama nga kayo, may ilang araw pa, no? May ilang araw pa bago magpasukan at inaasahan na bababa pa yung presyo ng mga paninda dito, yung mga school supplies dito sa Baclaran. Tingnan natin kung papalo pa ba ng 20,000 yung kanilang benta sa isang araw na kagaya noong mga nakalipas na pasukan. Diyan ka ba nabili ng mga blouse mo? Or kasya pa sa'yo yung mga nandyan eh. Dati. Dati. Baclaran, Victoria, ng araw, nung may panahon pa na Pabilihan. Kasya pa sa'yo yung mga kay Giselle, no? Na makalabas-labas. Yun pa nga pala, Edniel, iyon pa sa dahilan na sabi ng mga tindera kanina, yung mga mami kasi, ang gusto nila, yung less hassle na. Yung walang oras na lumabas ngayon. Talagang order na lang sa online yung ginagawa. Pero Giselle, yung ibang mga stores kahit dyan sa may Baclaran, ang ginagawa nila, sumasama na sila sa mga group online. Oo. Actually, yung ilang mga, Shopee, nagbanggit na, Lazada. O yan, banggitin ko na. Yung kapag nag-order ka doon, pupunta rin sila sa mga Baclaran, Divisoria, para Hindi, tsaka mag-source. merong mga Facebook group. Stockmed group. Halimbawa, Online, Pasay online store. Maghahanap ka doon. Tsaka ano ba yung nasa Facebook, yung marketplace ng Sila yung mga nakabalandra dyan, yung mga eskwelahan mga tindahan sa Baclaran, sa Divisoria. Tama ba ako, Giselle? Tama, Miss Kisses. At yung tama nga kayo, yung mga online store, karamihan din naman sa kanila. Dito, humahakot sa Divisoria, sa Baclaran. Pero yung para sa iba, ng mga tindahan, like dito sa Divisoria at sa Baclaran, ano sila, yung mga traditional ba? Wala sila sa mga online. Hindi lang naman sa mga school supply kahit sa iba pang mga produkto. Ganon, yung nagiging sistema. Balikan natin yung mga price monitoring natin sa mga sunod na araw. Thank you, Giselle. In the meantime, turuan mo muna sila kung paano sila makakapag-online. Wala dito sa Baclaran, ito si Giselle Ricoport para sa Diesel, Itsuno sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas pa rin yung yung shoe bazaar ng Marikina, partner. Ay, oo. Isa rin yan sa mga dinarayo kapag tsaka shoe capital pinakamatibay rito. Yes. Doon sa likod ng City Hall. Doon sa may lungsod ng Marikina. Nalala ko lang kanina. 7:36. This time check is brought to you. Maulan
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. RH 7:42. Toda todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang DZRH Malakas Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Ay, ngayon ho ay Monday. Kaya naman ho magpadikit na ng DZRH sticker ang mga miyembro ng SOTA Toda. Ha? Sa ato ng mga miyembro ng SOTA Toda, magpadikit na ho ng sticker sa baba ng MRT Center Point sa Bimapa Station sa Santa Mesa, Maynila para ho sa Malakas Toda Max promo kasamang Pride, Calamansi and Jasmine. Ulitin natin para ho sa mga miyembro ng SOTA Toda. Ay hanapin nyo na ho si Sherwin Alparo sa baba ng hindi ito MRT, isa LRT line to ito. LRT Center Point Bimapa Station sa may Santa Mesa, Maynila. Bahagi pa rin ho ng Malakas Toda Max promo kasama ang Pride, Calamansi and Jasmine. Pangunahing balita. Oras natin sa buong Pilipinas. Alas 7:43. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Habsong. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kuya Angel po siya ang Lapamona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine. Good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po siya ang Lapamona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang
Nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Naka-live pa pala tayo. 7:48. Pangunahing balita. Sa pagpapatuloy ng mga pangunahing balita, tinawag ng House Prosecution Team na birthday gift ang pagbibigay ng due process kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang ika-48 kaarawan kahapon araw ng Sunday, habang patuloy naman ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Representative Rene Co, regalo sa Vice Presidente ang maayos at sunod-sunod na proseso ng paglilitis upang mabigyan siya ng pagkakataong sumagot sa mga paratang. Nakaharap si Vice President Duterte sa patong-patong na akusasyon kabilang ng confidential funds, bribery, unexplained wealth at pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pangunahing balita. Hindi pagkakamali para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naging tandem nila ni Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Ayon kay PBBM, wala siyang pinagsisisihan sa Marcos Duterte tandem noong 2022 dahil naniniwala siya na ito ang pinakamainam na gawin noong panahon na yun. Gate ng Presidente, bagaman marami nang nagbago sa pagitan nila ni VP Sara, minsan din silang nagkaroon ng shared vision sa pamumuno ng bansa. Gayon din at gayon man ay aminado si PBBM na nangangamba siyang kapag naupo si Duterte bilang Pangulo ay hindi nito ipagpapatuloy ang mga reformang sinimulan niya sa Administrasyong Marcos. Pangunahing balita. Umasa si Pangulong Bongbong Marcos na huhusgahan siya ng mga Pilipino bilang isang leader na naglingkod na may tungkulin, tangal at nagmamahal sa bayan. Sa panayam ng Bloomberg Television, sinabi ng presidente na magkaiba sila ng kanyang ama na si yumaong Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Paliwanag niya, bagamat marami siyang natutuhan sa kanyang tatay, magkaiba naman ang uri ng kanilang pamumuno dahil iba ang panahon at kalagayan ng bansa noon at ngayon. Ayon kay PBBM, magkaiba ang pananaw ng mga tao patungkol sa kanyang ama. Ngunit saan may mga nagsasabi o kung saan may mga nagsasabing marami ang nagawang proyekto at reforma, habang may grupo ring patuloy daw na buwabatikos dahil sa isyong may kinalaman sa karapatang pantao at katiwalian noong batas militar. Pero sabi ni Marcos Jr., nais niyang maalala bilang isang pinunong tapat sa kanyang prinsipyo at nagserbisyo na may dangal at pagmamahal sa bansa.
Pangunahing balita. Dumating na sa Pilipinas nitong linggo si Vietnamese President at Communist Party leader To Lam para sa 2 araw na state visit na magbubukas ng mas malalim pang ugnayan sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas. Inaasahang makikipagtulungan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Lam sa Malacanang ngayong araw para sa bilateral meeting na tututok sa trade at investment, food security, maritime affairs, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Ang pagbisita ay bahagi ng paggunita sa 50 taon ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam habang nakatakdaring maglabas ng joint agreement at magdaos ng press conference ang dalawang leader. Pangunahing balita. Hinamon ni dating Senador Coco Pimentel III si Senate President Alan Peter Cayetano na bumaba na lang sa pwesto para mapanumbalik ang kaayusan at pagkakaisa sa mataas na kapulungan. Ayon sa dating minority leader, mas makabubuti kung isusuko na lamang ni Cayetano ang Senate leadership at ibigay ito sa anyay mas may kapasidad na pagbuklo rin ng mga senador. Giiti Pimentel, wala nang nagagawa ang mga senador sa ilalim ng liderato ni Cayetano dahil puro na lamang away at tensyon. Umaasa ang dating senador na ikukonsidera ni Cayetano ang pagbaba sa pwesto para sa ikabubuti ng institusyon at hindi para sa pansariling interes. Pangunahing balita. Posible naman na mas bumilis pa ang inflation at pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong buwan ng Mayo. Sa pagtaya ng mga ekonomista, maaaring maitala sa 7.7% ang inflation o mas mataas kaysa sa 7.2% noong Abril. Ito rin ang magiging pinakamataas at pinakamabilis na paggalaw ng presyo ng bilihin sa mahigit 3 taon. Ayon sa mga ekonomista, pangunahing dahilan ng mataas na inflation ay ang mahal na bigas, karne, gulay, langis at iba pang pangunahing bilihin, pati na rin mga epekto ng mahinang piso at mataas na gastos sa transportasyon. Dahil dito, inaasahan naman na maaaring muling magtaas ng interes ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas sa susunod na nitong policy meeting upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation. Pangunahing balita. Lalo pang bumababa ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ekonomiya ng bansa sa buwan ng Abril. Sa datos na inilabas ng Bangko Sentral, sumadsad sa negative 35.8 points. Business Confidence Index mas mababa sa 24 o negative 24.3 points noong March. Nangangahulugan itong mas dumami ang negosyanteng nawala ng kumpiyansa sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang patuloy na pagbaba ng business confidence ay tanda ng pangamba ng sektor ng negosyo sa mga hamong pang-ekonomiya na kinaharap ng bansa. Samantala, pangunahing balita. Dako tayo sa Quezon City. Baha sa Quezon City dyan sa may Cloverleaf kanto ng EDSA. Sa Bonifacio, dahil sa biglang pagbuhos ng ulan. Malakas ba ang ulan? RH5 Val Gonzalez, go ahead. May kalakasan yung ulan kanina, cases, at dahil dito ay bagyang nagdudulot ngayon ng traffic itong iniiwasang paha dito sa ilalim ng tulay, dito sa Cloverleaf, dito sa bahagi ng Balintawak, malapit sa Balintawak Market dito sa EDSA. Ang apektado, Kisses at Edniel, ay yung mga sasakyang galing ng North Luzon Expressway at papasok ng A. Bonifacio dito sa Quezon City o yung patungo dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Itong nakikita ninyo ngayon dyan sa ating video, umaagos pa itong tubig baha dahil nga dun sa flash flood kanina nung biglaang bumuhos yung may kalakasang pagulan dito sa lungsod ng Quezon. Pero sa mga oras na ito, dito sa ating harapan ay nakikita ko itong mga sasakyan unti-unti na ngayong humuhupa na itong bahang ito na nararanasan na kanina ay nagdulot ng bagyang traffic at pagkabalam doon sa ating mga kababayan na papasok ng trabaho ngayong araw ng Lunes, partikular na yung mga galing ng Bulacan at iba pang lugar dito sa bahagi ng Central Luzon na dumaraan dito sa North Luzon Expressway. Ang itsura ng kalangitan medyo makulimlim na nagbabadya yung posibilidad na mari pang magkaroon ng mga pagulan sa mga susunod na araw, sa susunod na mga oras. So mula rito sa EDSA Balintawak, dito sa Quezon City, kasama ko pa rin si Clifford Clarito Javier Jr. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Jerry Baha, Anthony Taberna, Dos
2x2. Ay, kami pa rin ho ang inyong nakasama sa buong 2 oras, ang 2x2. Ngayong umaga ito ng Lunes, June 1, 2026. At muli sa pangalan ni Katunying, Anthony Taberna at Jerry Baha, kami po, Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Batiin ko lamang to si Alexandria Denise San Juan ng Department of Agriculture. Nakatutok kasama si ASEC for Operations, ASEC Unicols Manalo. Nandito sila nung Sabado dito sa ating impilan. Tsaka si NBI, former NBI Director, Judge Jamie Santiago, good morning. At si Kuyang Ray Nadar. At ganoon din si Tita Lori Kabuhata. Good morning po Morning sa inyo. po sa inyo. Susunod na, programang Damdaming Bayan with Lakay Dayo Makalma. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. 3 minuto bago mag alas 8. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.